Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na famang pinakahihintay nating nagbabagang mga aksyon sa pinaka-latest chapter ng final saga ng One Piece. Sana pala'y ilike niyong videong to. At sana'y huwag niyong skip kahit yung maikling ads lang. Dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Ang chapter na to fam ay pinamagatang Furious at kagad nga tong nagsimula sa pagpapatuloy ng huling eksena kung saan bago nga inumpisahan ng grupo ni Zoro ang kanilang opensiba laban sa mga miyembro ng Giant Warrior Pirates na nasa ilalim pa rin ng Domi Reverse ni Im-sama ay sinabihan muna nila ang mga residente ng Western Village na ipasok sa kanilang mga bahay ang mga bata pati ng mga sugatan nilang mga magulang upang maprotektahan sila mula sa magaganap na matinding labanan. Sa kabila naman ng paalalang yan ng grupo ni Zoro ay mas lalo pang na-excite si Colon at ang iba pang mga batang giants. Dahil sa wakas ay makikita na nila sa isang aktwal na laban ang maalamat na dalawang kapitan ng Giant Warrior Pirates sa sina Dory at Brogy. Dahil dyan fam ay napilitan ng mga residente na persahang ipasok sa kanilang mga bahay ang mga bata. Dahil masyado raw brutal ang mga susunod na mangyayari para masaksihan ang kanilang mga murang kaisipan. Sa dulo naman ng panel ay makikita natin si Dory na hinugot na ang kanyang espada bilang paghahanda sa pagsalubong sa kanyang mga crew members na apektado pa rin ng teknik ni Im-sama. Sinubukan naman ng Domi Reverse Giants na kumbinsihin ang kanilang mga kapitan na sumama ulit sa kanila at bumalik sa pagiging mga demons. Sinabi ng mga ito na sobrang sarap daw sa pakiramdam na magkaroon ng hindi nauubos na lakas at hindi namamatay na mga katawan. Dagdag pa nila ay wala raw talagang makakapantay sa pakiramdam na para bang walang sino man ang may kayang tumalo sa kanila. Kaya naman hinihimok nila ngayong bumalik na sa kanilang demon form sina Dory at Brogy. Wala namang kung ano-ano fam ay bigla na lang inatake ng isa sa mga Domi Reverse Giant si Dory. Mabilis namang nakakilos si Dory at nagawang masalagang atake ng kanyang crew. Yun nga lang fam, sa sobrang lakas ng atake ng Demon Giant ay nagawa nitong mawasak ang kalasag ni Dory. Dahilan upang dumiretso ang atake nito sa mismong braso ng kanyang kapitan na nagresulta naman sa isang malaking sugat. Sa sumunod na panel ay makikita na natin kung gaano talaga katindi ang pinsalang tinamo ni Dory kung saan tumugos sa kanyang braso ang trident na pinang-atake ng kanyang crew. Dito fa may galit na tinanong ni Dory kung paano raw nangyaring ang magigiting na mga miyembro ng Giant Warrior Pirates ay nahumaling sa hindi marangal na uri ng lakas at kapangyarihan. Pagkasabi niya ni Dory ay hindi naman sumagot ang mga Demon Giants na tila ba nagpapakita na wala silang pakialam sa sentimiento ng isa sa kanilang kapitan. Ang naging mensahe ng mga Demon Giants kanina at ang hindi nila pagpansin sa sinabi ni Dory ay labis naman ngang kinainis sina Brogy, Hiroden at Stansen. Dito fa may tinawag ng grupo na mga walang utak ang Domi Reverse Giants at pagkatapos ay sinagawa nilang mga ito at sinabing mahiya naman raw sila sa kanilang mga pinagsasasabi at pinaggagawa dahil nilalapastangan nila ang karangalan ng mga mandirigmang giants ng Warland. Pagkatapos niyan fa may sandali namang lumipat ang eksena sa grupo ni Scopper Gaban, Chopper at Kashi. Nakasalukuyan pa rin nananatili malapit sa dambuhalang elevator na nagkokonekta sa pagitan ng Sunrealm at Underworld ng Elbaf. Dito fa may kagad na bumungad sa atin ng nagmamakaawang tinig ni Kashi na ngayon ay nakikiusap sa kanyang mga kapwa Giant Warrior Pirates sa sina DDT at Rhodes na itigil na ng mga ito ang kanilang ginagawang pag-atake dahil hindi niya raw makakayang sila ay labanan. Sinabi ni Kashi na mula raw nung pagkabata ay magkakasama na silang lumalaban ng kanyang mga kaibigang Giants. Kaya naman hindi niya raw mapilit ang kanyang sarili na sila ay saktan. Makikita naman natin sa sumunod na panel ang Domi Reverse Giants na sina DDT at Rhodes na ngayon ay inaatake ang kanilang kaibigan na si Kashi.
Dito may sinabi ng dalawang demon giants na nagpapalusot pa raw itong si Kashi at kunwari ay ayaw niya silang saktan. Subalit ang totoo raw ay wala naman talaga siyang magagawa kahit pasubukan niya silang labanan. Pagkasabi niya na sinubukan rin nilang yayain si Kashi na maging isang demon katulad nila dahil wala raw talagang kapantay ang pakiramdam ng pagiging isang immortal. Binalaan naman ni Gaban si Kashi na huwag hayaang mapagitnaan siya ng dalawang Domireverse Giants. Dahil sa oras nga raw na mapunta siya sa gitna ng mga to, ay kagad siyang matatransform bilang isang demon. Sa sumunod na panel ay sinabihan naman ni Chopper si Kashi na kailangan raw niyang labanan ng mga Demon Giants. Dahil kung hahayaan lang nila silang umatake, ay siguradong malalagay sa panganib ang kanilang mga buhay. Sumagot naman si Kashi at sinabing hindi niya raw kayang saktan sina DDT at Rhodes dahil sobrang tagal ng araw ng pinagsamahan nilang magkakaibigan. Kapansin-pansin sa eksenang to na hindi pa rin magawang makalaban ni Scopper Gaban dahil hindi pa siya nakaka-recover mula sa matinding pinsala na tinanggap niya mula kay Gangko at kasalukuyan pa rin nga siyang sumasailalim sa panggagamot ni Chopper. Sa sumunod na eksena naman may nanindigan si Kashi na hindi niya raw talaga kayang labanan ng kanyang mga kaibigan. Kaya naman ngayon ay mukhang hindi na niya nagawa pang madepensahan ang kanyang sarili mula sa paparating na atake ng dalawang Domireverse Giants. Sa dulo naman ng panel na yan may muling bumalik ang chapter sa grupo ni Zoro kung saan makikita natin nakaharap ngayon ni Brogy ang isa sa kanyang crew na si Gantonio na kasalukuyan pa ring apektado ng Domireverse. Habang nilalabanan nga ni Brogy si Gantonio ay sinubukan niya itong kausapin. Dito may galit na sinabi ni Brogy na matagal-tagal na panahon na rin daw mula nung maging magkaibigan sila ni Gantonio. Subalit sa tuwing hihiling raw siya ng isang kagat mula sa kung anumang kinakain ni Brogy, ay palagi raw kalahati ang kanyang nauubos sa halip na isang kagat lang. Habang sinasabi naman niya ni Brogy ay dito na rin niya inatake ang bandang tiyan ni Gantonio gamit ang kanyang palakol na mabilis namang nagresulta sa pagkahati ng katawan ng Demon Giant. Ang marahas namang pag-atake na yan ni Brogy ay kagad na sinundan ng halos magkakasabay na opensiba mula sa kanyang mga kasamahan sa grupo. Una nga may si Hyrodin na nagpakawala ng isang matinding uppercut gamit ang kanyang technique na Gungnir. At sa lakas nga ng suntok na yan ni Hyrodin, ay nagawa niyang mahati sa dalawa ang katawan ng isa sa mga Domireverse Giants. Sumunod naman kay Hyrodin si Dory, na mag-isang sinagawa ang signature finishing move ng mga Giants na Ikkoku Sovereignty. At sa kabila nga ng pagiging solo version ng Ikkoku Sovereignty na to, na dapat sana'y combination attack nila ni Brogy, ay nagawa pa rin ni Dory na maging napaka-epektibo ng kanyang atake dahil madali nga lang nitong nahati ang kaharap niyang Demon Giant. Pagkatapos naman ng matinding atake na yan ni Dory, ay sunod na nagpakawala ng kanyang signature attack si Stansen na tinawag niyang Gigantic Drum. Sa ataking ito ay inihambalos ng napakalakas ni Stansen ang kanyang dambuhalang martilyo na buong persa namang sinalo ng isa sa mga Domireverse Giants. At sa lakas nga ng ataking yan ni Stansen, ay nagawa rin niyang mahati sa dalawa ang katawan ng kanyang kalaban. Makikita naman natin sa dulo ng panel na yan na naghahanda na rin si Zoro sa kanyang gagamiting atake. At hindi nga nagtagal, ay maririnig na natin siyang sinasambit ang kanyang bagong teknik na tinawag niyang 3-sword style Red Ogre Mega Fury. Kasabay niyan may ang pagpapakawala ni Zoro ng magkakasunod na sword slashes gamit ang kanyang tatlong katana na sa sobrang lakas nga ay hindi lang nahati sa dalawa ang kanyang kaharap na Demon Giant kundi nagkapera-peraso pa ang buo nitong katawan. Ang matindi pa dyan may hindi lang ang mismong katawan ng Domireverse Giant ang pinaghahati ni Zoro dahil pati ng parehong baluti at kalasag nito ay madaling na chop-chop ng bagong atake ng Straw Hat Swordsman. Kapansin-pansin dito na hindi na ginamitan ni Zoro ng Advanced Conqueror Saki ang kanyang atake
dahil nalaman na nga nila ang isa pang kahinaan ng mga Demon Giants. Habang tuwang-tuwa naman sa pagpapakawala ng kani-kanyang malalakas na atake ang grupo ni Zoro, ay sinabihan nila ang mga Giant Warrior Pirates na epektado ng Domireverse na wag raw silang mag-alala dahil hindi naman raw nila tuluyang ikamamatay ang tinatanggap nilang mga pinsala. Bagkus ay ipapawalang bisa lang nito ang technique ni Im-sama na kumokontrol sa kanila. Habang nagaganap naman yan fam, ay hindi maiwasan na Elder Jarul na mapahanga sa pinapamalas ng grupo na husay sa pakikipaglaban. Yun nga lang raw ay napansin rin ng village elder na tila ba masyado raw atang naliligayahan sa pagpas lang ang grupo ni Zoro. Pagkatapos naman yan fam, ay bumalik na ulit ang chapter sa grupo ni Chopper, kung saan makikita natin si Kashi na malapit nang ma-corner ng dalawang Domireverse Giants. Dahil dyan fam, ay sinabihan ni Chopper si Kashi na tumakas na lang at iligtas ang kanyang sarili kung hindi siya makakalaban. Humingi naman ng tawad si Kashi at sinabing hindi niya raw kasi talaga kayang saktan ng kanyang mga kaibigan kahit na wala pa sila ngayon sa kanilang tamang katinuan. Sa dulo naman ng eksenang yan ay makikita natin si Gaban na binunot ng kanyang sandata sa kabila ng iniinda niyang matinding pinsala bilang paghahanda sa pagharap niya sa dalawang Demon Giants. Kasabay naman yan fam ay yung pagkain ni Chopper ng kanyang Rumble Ball at pagkatapos ay ang kanyang agarang pagtatransform sa dambuhala niyang Monster Point form. Dito fam ay mabilis na nagpakawala si Chopper ng isang matinding suntok sa isa sa mga Domireverse Giants. Subalit sa kabila ng malahalimaw na transformation ni Chopper at malakas niyang pag-atake, ay tinawanan lang siya ng Demon Giant na sinasabing hindi man lang raw niya naramdaman ang tinanggap niyang suntok mula sa Straw Hat Doctor. Habang nasa gitna naman fam ng kanyang pagsasalita ang Domireverse Giant, ay bigla-bigla na lang tong natigilan at mula nga sa kanyang katawan ay makikita nating lumabas ang isang malaanino na aura at pagkatapos ay saka naman siya bumaliktad at nabalot sa kulay itim na apoy. Gulat naman si Chopper sa naging epekto ng kanyang atake. At hindi nga nagtagal fam ay makikita na nating nakalaya na ang giant mula sa kapangyarihan ng teknik ni Im-sama. At ngayon ay bumalik na ulit ito sa normal. Hindi naman makapaniwala si Gaban at Kashi sa hindi inaasahang pangyayaring to. Kaya napatanong na lang sila kung paano raw ba nagawa ni Chopper na mapawalang bisa ang epekto ng Domireverse. Kayo ba fam, ano sa tingin nyo? Ano nga kaya ang totoong dahilan at nagawa ni Chopper na ma-counter ang technique ni Im-sama? Maaari kayang isa ring legendary mythical Zoan ng human fruit ni Chopper, katulad ng Nika at Nidhogg fruit ni Luffy at Loki, kaya direkta nitong na-counter ang kapangyarihan ng Domireverse? Sa pagpapatuloy naman ng chapter ay lumipat na ngayon ng eksena sa may labas ng Owl Library, kung saan makikita natin si Nami na pinapakain si Zeus ng kanyang paboritang black balls. Mapapansin rin natin dito fam na tuluyan ng naapula ang malaking sunog na tumutupok sa parehong Owl Library at Walrus School. Dahil na rin nga sa espesyal na equipment na ginamit ng Vegapunk clone na si Lilith. Sa sumunod na panel ay bigla namang bumalaga sa atin ang ulo ng Holy Knight na si Saint Killingham, na ngayon ay nakahiwalay sa kanyang katawan at kasalukuyang nagbubunga nga dahil sa ginawa sa kanya ng Straw Hats. Sa sobrang pagkainis nga ni Saint Killingham ay tinawag niyang mga aso ang Straw Hats at tinanong sila kung alam raw ba nilang impyernong naghihintay sa kanila pagkatapos nilang lapastanganin ng isang celestial dragon na katulad niya. Pagkasabi niya ni Saint Killingham ay makikita naman natin na si Jinbei pa lang may hawak ngayon sa kanyang ulo, habang si Sanji naman ay nakaupo sa kanyang katawan at si Frankie ay kasalukuyang abala sa pagtali sa mga paa ng Holy Knight. Yun palang dahilan fam kung bakit hindi makapag-regenerate ang katawan ni Saint Killingham, dahil sinasadya pala talaga ng grupo ni na Sanji na paghiwa-hiwalayin ang mga bahagi ng kanyang katawan. Sa kabila naman nga ng kaawa-awang sitwasyon na yan ni Saint Killingham, ay nananatili pa rin siyang mapagmataas na ngayon ay inuutusan si Jinbei na pakawalan siya nito.
habang tinatawag itong isang nakakadiring fishman. Sumagot naman si Jinbei at tinanong kung saan raw kaya kumukuha ng lakas ng loob si Saint Killingham, gayong isa na lang siyang ulo ngayon. Inirekomenda naman ni Frankie na ikahon na lang nila ang mga bahagi ng katawan ng Holy Knight para hindi na ulit mabuo ang katawan nito. Nagpasalamat naman si Sanji sa tulong nila Jinbei at Frankie dahil matagumpay nilang nalampaso si Saint Killingham. Dito may bigla namang nasabi ni Sanji na hindi raw siya makapaniwala na ganito lang pala kalakas ang mga Holy Knights na pumoprotekta sa Celestial Dragons sa Marijua. Sumagot naman si Frankie at sinabing malakas naman raw talaga ang mga Holy Knights. Yun nga lang ay mas lumakas na raw ang kanilang crew. Lalo na't isa ng Emperor of the Sea si Luffy ngayon. Muli namang sumagot si Sanji at sinabing maganda nga raw sana kung ganun nga. Pero ang kinaiinis raw talaga niya ay kung paano nagawa ng isang basura katulad ni Saint Killingham na pahirapan ng ganito ang buong kaharian ng Elbaf. Pagkatapos naman itong marinig ni Saint Killingham ay nasabi niya na lang na siga't ituloy lang raw ng Straw Hats ang kanilang pangmamaliit sa mga Holy Knights. At siguradong sila rin ang magsisisi sa huli. Nagpaalala naman si Jinbei sa kanyang mga kapwa Straw Hats na meron pang isang Holy Knight na hindi pa rin nakakatanggap ng kahit anumang pinsala hanggang sa puntong to. Kaya naman wag raw muna silang masyadong makampante. Sa sumunod na panel naman may sinabihan ni Nami si Zeus na marami daw bahagi ng Sunrealm ngayon nang bigla na lang nagkaroon ng sunog. At dahil dito'y inutusan ni Nami si Zeus na magpaula ng walang tigil, nang sa gayon ay mapigilan ang pagkalat ng apoy sa iba pang parte ng Elbaf. Masaya namang sumang-ayon si Zeus at sinabing gagawin raw niya ang lahat ng kanyang makakaya. Pagkatapos niyan may makikita naman natin si Luffy kasama sina Ragnar at ang dambuhalang Black Dragon form ni Prince Loki na nakarating na sa wakas sa kinaroroonan ng grupo ni Sanji at Nami. Dito may masayang binati ni Luffy ang kanyang mga kapwa Straw Hats, habang matatanaw pa rin natin sa kanilang likuran ang higanteng bola ng enerhiya na siyang atake ni Prince Loki na patuloy pa rin nga sa pagpapakawala ng mga kidlat. Dito ay kagad na namangha ang Straw Hat Crew sa laki ng Nidhogg form ng Accursed Prince, kagaya ni Jinbei na inihambing ang laki ng itim na dragon sa isang higanteng Sea King. Bigla namang nasabi ni Sanji na kung ang halimaw na ito raw ay kasama ni Luffy, di nangangahulugan ito na yun na pala si Prince Loki. Nastiga naman si Frankie dahil may kaibigan na raw ngayon si Luffy na isang dampuhalang Black Dragon. Sumagot naman si Luffy at sinabing totoo nga raw na hindi talaga kapanipaniwala ang laki ng Nidhogg form na ito ng Accursed Prince. Yun nga lang kung ang ibang Straw Hats ay namangha, ay kabaliktaran naman ang siyang naging reaksyon ni Nami. Dahil dito ay kagad niyang binulyawan ni Nami si Luffy at pasigaw na tinanong ito kung nasisiraan na raw ba siya ng ulo. Ang tila pag-amok naman na yan ni Nami ay labis na kinasindak ni Luffy at sa labis niyang pagkabigla ay nahulog siya mula sa ulo ng Nidhogg form ni Prince Loki. Kahit nga mga Cursed Prince at si Ragnar ay tila ba nasindak rin sa galit ni Nami. Dahilan upang mamuo ang pawis sa gilid ng dambuhalang ulo ng itim na dragon. Sa sumunod na panel naman ay nagpatuloy lang ang panenermo ni Nami, na ngayon ay sinasabihan si Luffy kung bakit raw to nakikipagkaibigan sa isa na namang weirdo. Dito may pasigaw na sinabi ni Nami na maganda naman raw sana ang ginawa ni na Luffy na pagtalo sa mga higanteng nightmare monsters ni Saint Killingham. Yun nga lang ay kung ang kapalit naman raw nito ay ang pagkasunog ng buong Elbaf dahil sa ataking pinapakawalan ni Prince Loki, ay parang tinutulungan pa nila ang kanilang kalaban na sirain ang kaharian ng Elbaf. Pagkasabi niya ni Nami, nakakatawa namang makita na napayuko na lang na parang isang bata si Luffy. Habang si Ragnar naman ay sinubukan siyang suportahan sa pamamagitan ng pagtapik sa kanyang likod. Pagkatapos niyan may si Luffy naman ang nagalit kay Prince Loki na sinasabing ang Accursed Prince raw ang may kasalanan kung bakit siya biglang napagalitan ni Nami. Ang paninisi naman na yan ni Luffy labis na kinainis ni Prince Loki, kaya bigla niyang binugahan ng malakas na daloy ng kidlat si Luffy. Sinabi ng Accursed Prince
na sinusubukan niya lang naman raw durugin ang lahat ng mga kalaban na nananakit sa Elbaf. Kaya bakit pati raw siya ay kailangang sermonan ng crew ni Straw Hat? Nung una may mukhang nasaktan si Luffy sa ataking pinakawalan ni Prince Loki. Subalit nung mapansin ni Luffy na kidlat lang palang tumama sa kanya, ay bigla niyang napagtanto na hindi nga pala siya naapektuhan ng atake ng Accursed Prince. Hindi naman makapaniwala si Prince Loki na hindi naapektuhan si Luffy ng kanyang malakas na lightning burst attack. Gayong sigurado raw siyang mapapatalsik ng ataking yun si Straw Hat. Sa dulo naman ng panel na yan may bigla na lang napansin ni Luffy ang isang malakas na pagsabog mula sa hindi kalayuan. At pagkatapos yan ay bigla namang lumipat ang eksena sa enkwentro sa pagitan ni Brook at Im-sama, kung saan makikita nating nasa lugar na yun na rin pala si Usopp. Dito may mapapansin nating pareho ng bugbog sarado sina Brook at Usopp at kasalukuyang nakahandusay sa lupa. Habang sinusubukan namang bumangon ni Usopp, ay sinabihan siya ni Brook na tumakas na dahil sariling desisyon niya raw na lumapit kay Im-sama, nadala ng isang personal na dahilan. Kaya naman ayaw niya raw na madamay pa si Usopp sa gulong ito na kanyang pinasok. Naging mabilis naman ang pagtanggi ni Usopp sa alok na ito ni Brook at sinabing hindi niya raw kailanman iiwan ang kanyang kaibigan, lalo na sa alanganing sitwasyon na kagaya nito. Dagdag pa ni Usopp ay ang isa raw totoong mandirigma ay hindi marunong umatras sa isang laban. Habang sinasabi naman niya ni Usopp ay makikita natin ang isang espada na nakatarak sa may bandang dibdib ni Brook na tumagos na sa kanyang katawan hanggang tumusok ito sa lupa, na siya namang dahilan kung bakit hindi makaalis si Brook mula sa kanyang kinalulugmukan. Sa sumunod na panel may nagpatuloy naman sa kanyang pagsasalita si Usopp na sinasabing matagal na raw niyang pinapangarap na makarating sa kaharian ng Elbaf. Kaya naman hindi niya raw hahayaang maging isang kahihiyan lang siya dito. Lalo na nga raw at nag-aapoy siya ngayon sa galit dahil binabastos ng mga Holy Knights ang buong Elbaf. Sa puntong to na kinwento ni Usopp kay Brook ang duwag na plano na ni Im-sama na dukutin ng mga batang giants para mapilitan ng Elbaf na sumuko sa world government. Sinabi ni Usopp na hindi raw ginamit ng mga Holy Knights ang kanilang sariling lakas at bagkus ay umasa lang raw sila sa mga dambuhalang nightmare monsters. Bukod pa dyan ay kinontrol pa raw ng grupo ni Im-sama ang isipan ng mga mararangal na mandirigmang giants upang persahin ang mga ito na tapusin ang buhay ng isa't isa. Pagkasabi niya ni Usopp ay kinwestiyon naman niya si Im-sama kung sino raw ba sila sa tingin nila para gumamit ng madadayang taktika upang sakupin ang buong Warland. Sa dulo naman ng talumpating niya ni Usopp ay sasabihan niya sana si Im-sama na mahiya naman raw sanang mga Holy Knights sa kanilang mga pinaggagawa. Subalit bago pa nga matapos ni Usopp ang kanyang pagsasalita, ay bigla na lang siyang inatake ni Im-sama. Kaagad namang bumagsak sa lupa ang katawan ni Usopp pagkatapos itong matamaan ng atake ni Im-sama. Habang si Brook naman ay nagawa ng makabangon para saklolohan ng kanyang kapwa Straw Hat. Yun nga lang bago pa nga tuluyang makagawa ng aksyon si Brook, ay kagad rin siyang napigilan ni Im-sama. Habang naghahanda naman sa pag-atake si Usopp ay nagsalita ulit siya at sinabing ang mga giants raw ng Warland ay lumalaban gamit ang kanilang mga espada at kalasag at nilalagay sa panganib ang kanilang mga buhay. Dahil ang Elbaf ay isang kaharian ng mararangal na mandirigma. Kaya naman kung gusto raw sakupin ni Im-sama ang Elbaf, ay kinakailangan niyang labanan ng mga giants sa patas na pamamaraan at hindi sa pamamagitan ng puro pandaraya lang. Habang sinasabi naman niya ni Usopp may tinawag niyang isang malaking duwag si Im-sama. At pagkatapos niya ay seryoso naman siyang sinagot ni Im-sama. At sinabing ang isa raw makapangyarihang namumuno ay hindi hinahayaang madungisan ng kanyang kamay sa mga walang kabuluhang bagay kagaya ng mga sinasabi ni Usopp ngayon. Pagkasabi naman niya ni Im-sama ay tsaka naman pinakawalan ni Usopp ang kanyang atake na Skull Bomb Grass. Subalit pagkatira ni Usopp ay bigla namang nag-teleport si Im-sama sa kanyang harapan. At dahil nga sa ginawang yan ni Im-sama,
ay nadamay sina Yusop at Brook sa malakas na pagsabog. Mukhang sinadya talaga ni Imsama na mag-teleport sa harap ni Yusop para masabugan rin ang dalawang Straw Hats. Lalo na't baliwala lang ang pagsabog na yon kay Imsama dahil meron naman siyang kakayahang makapag-regenerate. Ang malakas na pagsabog na yan na rin siguro ang siyang nakaagaw ng atensyon kanina ni na Luffy at Prince Loki. Dito'y makikita na nga natin sina Brook at Usopp na pareho ng walang malay. Habang si Imsama naman ay unti-unti nang nire-regenerate ang sumabog na bahagi ng kanyang katawan. Ang weird lang na nawasak ang ilang bahagi ng katawan ni Imsama, samantalang sina Brook at Usopp ay nanatili pa ring buo ang katawan. Partida pa nga yan at hindi naman marunong gumamit ng armament haki sina Brook at Usopp para madepensahan ang kanyang sarili mula sa malakas na pagsabog. Pagkatapos naman ng eksenang yan ay doon na biglang dumating sina Luffy at Prince Loki sa kinaroroonan ni Imsama. Dito ay kagad na napasigaw si Luffy dahil sa labis na pag-aalala nang makita niyang tadtad ng sugat at walang malay na mga katawan ng kanyang crew na sina Brook at Usopp. Dahil dyan ay mabilis na bumaba si Luffy mula sa ulo ng Accursed Prince at kagad na pinuntahan ng kanyang sugatang crew. Kinumpirma naman ng Accursed Prince na ang babaeng ito ng araw na nasa kanilang harapan ngayon ang siyang pinanggagalingan ng napakalakas na haki na naramdaman nila kanina sa Underworld. Habang tinitingnan naman ni Luffy ang kalagayan ni na Brook at Usopp, ay sinabihan niya si Prince Loki na galit na raw talaga siya ngayon. Sumagot naman ang Accursed Prince at sinabing wala naman raw talaga siyang balak patakasin ang kanilang mga kalaban, kaya malaya raw si Luffy na labanan ng mga to. Pagkatapos namang makapagsalita ni na Luffy at Prince Loki ay biglang sumagot si Imsama at tinawag niyang dalawa bilang Nika at Nidhogg. Dito may pinapili ni Imsama sina Luffy at Prince Loki kung gusto raw ba nilang sumuko o mamatay na lang dahil ang paparating na malaking digmaan ay siguradong hahati sa buong mundo. At syempre para tuloy-tuloy ang aksyon ay andito na rin nga ang mga pasilip natin para sa susunod na chapter kung saan kagad na nagpatuloy ang laban sa pagitan ng pinagsamang pwersa ni Luffy at Prince Loki laban kay Imsama. Dito may muling ginamit ni Imsama ang kanyang transformation na kagaya ng naging anyo niya sa God Valley nung sinapian niya ang katawan ni Saint Saturn. At mula nga sa dambuhalang itim na anino ng anyong ito ni Imsama ay tinusok niya sina Luffy at Prince Loki gamit ang kanyang galamay. Kagaya nga ng ginawa ni Imsama kay Rox ay ganun ulit ang sinubukang gawin ni Imsama ngayon. At ito'y walang iba kundi ang pagsasailalim kina Luffy at Prince Loki sa kanyang Dome Reversi. Yun nga lang sa kung anong dahilan ay wala man lang naging epekto ang Dome Reversi ni Imsama sa dalawa. Subalit sa kabila nga niya ay mukha namang hindi nagulat dito si Imsama dahil inaasahan na pala talaga niya na hindi gagana ang teknik na ito kina Luffy at Prince Loki. Dito may sasabihin na sana ni Imsama ang totoong dahilan kung bakit hindi gumana ang Dome Reversi. Subalit bago niya nga ito tuluyang masabi, ay bigla naman siyang inatake ni Luffy gamit ang kanyang Gomu Gomu no Don Gatling. Dahil dyan may nagkabutas-butas ang dambuhalang itim na katawan ni Imsama. Subalit bago pa nga ito magsimulang mag-regenerate, ay kagad namang sinundan ng Accursed Prince ang pag-ataking ito ni Luffy. Dito may makikita natin si Prince Loki na bumalik na sa pagiging isang giant. At gamit si Ragnir na ngayon ay nasa kanyang Warhammer form, ay mabilis nilang pinagyelo ang buong katawan ni Imsama. Pagkatapos niyan may makikita nating mukhang unti-unti nang bumabalik sa normalang Elbaf. At ngayon ay masasaksihan natin ang ibang mga giants na tumutulong na rin sa pag-apula ng apoy na nagsimula sa Sunrealm. Sa sumunod namang eksena ay makikita natin si Zoro na malapit nang mapabalik sa normal ang lahat ng mga Dome Reversi Giants. Subalit bago mangyari ito, ay bigla namang dumating si Chopper na ngayon ay nasa kanya pa ring Monster Point form at pinagsusuntok ang mga natitirang Demon Giants. Pagkatapos namang makatanggap ng malakas na suntok mula kay Chopper,
ay kagad niyang nawala ang epekto ng Dome Reversi at ang lahat ng mga Giant Warrior Pirates ay bumalik na ngayon sa normal. Nasabi naman ni Zoro na marahil daw ay napakagaling talagang doktor ni Chopper, kaya nagawa niyang mapawalang bisa ang Dome Reversi na kumokontrol sa mga Giants. Habang unti-unti namang bumabalik sa normal ang sitwasyon sa Elbaf ay makikita natin ngayon si Saint Summers na nag-uumpisa ng mabuo ulit ang katawan. At sa parehong eksena fam ay makikita natin na ang puso pala ni Saint Summers ay hindi isang normal na puso, kundi isang mechanical heart na gawa sa bakal. Sa puntong to fam ay bumalik naman ang eksena kina Luffy at Prince Loki, kung saan makikita natin si Luffy na umabot na sa kanyang limitasyon ng paggamit sa Gear 5, kaya ngayon ay kasalukuyan na siyang nasa kanyang lolo form. Dito fam ay sinubukan ni Luffy na humingi ng pagkain kay Prince Loki, subalit imbes nga na magbigay ng pagkain ng Accursed Prince, ay sinabihan niya si Luffy na siya na lang raw ang pumunta sa Western Village para kumuha ng sarili niyang pagkain. Dahil dyan fam ay nakiusap si Luffy kay Ragnar na kung maaari daw ay siya na lang ang kumuha ng pagkain para sa kanya. Habang nangyayari yan fam ay makikita naman natin ang katawan ni Ganko at ang dambuhalang itim na anino na anyo ni Im-sama na unti-unting nawawala mula sa bloke ng yelo kung saan siya tinrap ng Accursed Prince. At sa dulo naman nga ng panel ay makikita na natin ang totoong katawan ni Im-sama sa loob ng Pangaea Castle sa Marishua. Dito fam ay pinakita rin ang mga nasunog at sira-sirang gusali sa loob ng Holy Land. Mula naman sa loob ng Room of Flowers sa Pangaea Castle ay tinawagan ni Im-sama sa Dandanmushi ang 5 Elders at sinabing aalis raw muna siya sa Marishua sa sandaling panahon, subalit hindi naman raw siya magtatagal. Grabe fam, mukhang ipapakita na sa atin ni Oda ang totoong lakas ni Im-sama. Kayo na lang fam ang bahalang mag-comment dyan sa baba kung ano bang masasabi niyo sa sunod-sunod na mga pasabog na yan sa Elbaf Arc. Maraming salamat fam sa solid at walang sawa niyong pagsuporta sa akin at sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi. See you on our next video and stay good fam!